Hindi marapat sa isang opisyal ng gobyerno. Ito ang sentimiento ng ilang eksperto hinggil sa pagbabanta noon ni Vice President Sara Duterte sa ilang matataas na opisyal sa bansa. Anila ang ganitong ugali ay nagpapakita lamang kung anong klaseng public servant ang bise. Si Jana Madrid sa sentro ng balita. Sa unang linggo ng impeachment, maayos na nailatag ng prosekusyon ang Article 4 o grave threats at assassination plot laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pamamagitan ng video evidence, testigo at mga dokumentong iniharap sa impeachment court, sinisikap ng prosekusyon na patunayan na ang mga pahayag ng Vice Presidente ay hindi lamang basta salita, kundi isang seryosong pagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nagkaroon naman ng iba't ibang reaksyon ng ilang mga eksperto na sumubaybay sa pagdinig. Para sa entrepreneur at content creator na si Kristan, yung idea ng grave threat, it doesn't matter kung conditional o hindi. The fact is, ano ang purpose ng pagbabanta sa buhay ng isang tao? Para yung taong to, para ma-impose mo yung will mo sa taong to. Yun yung purpose eh. Nagawa ba yun? Yes. So kahit nasabihin natin conditional yan, pag ang isang tao ay natakot at nag-submit sa inyong will kung anong gusto nyo, at natakot siya, yun ay already threatening. ayon pa sa content creator, may tangkaman na ilihis ang reklamo, hindi pa rin mababago ng anumang paliwanag ang intensyon sa likod ng mga binitawang salita ng pangalawang Pangulo. Patuloy namang naninindigan ng prosekusyon na ang pinakasentro ng Article 4 ay hindi lamang babase sa kabuoang konteksto ng video, kundi sa lantarang pagbabanta na ginawa ni Vice President Sara Duterte. Pinapalabas sila na natakot lang daw si Sara Duterte dahil binantaan yung buhay niya. Meron daw yung Oplan Romanov kung saan meron daw plano talagang i-assassinate si Sara Duterte. Kaya daw yun ang kanyang ginawa para protektahan daw ang pamilya niya. To justify a grave threat, alam nyo, no, kahit na anong gawin mo, kahit na anong konteksto, mali po ang pagbabanta sa buhay ng kahit sino man. Ngayon, ang mas malala dito, vice-presidente yan, at ang binantaan niya ng buhay ay ang presidente. Ganito rin ang naging pananaw ng abogadong si Attorney Rene Bueno na nagbigay ng kanyang pagsusuri. Higit pa aniya sa mga legal na usapin, nagbubukas din ito ng talakayan sa moral na aspeto ng mga pahayag, lalo na't nagmula ang mga ito sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Being the second highest leader of the country, it is not appropriate on the part of the Vice President na mag-release ka ng ganyang klaseng pananalita. Refleksyon anya ng klase ng public servant ang kanyang ipinakita base sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahil respetado ka, ginagalang ka ng taong bayan upang para magbitaw ka ng ganyang klaseng pananakot laban sa Pangulo ay hindi yan nararapat. No, kahit galit na galit ka na, kahit suklam na suklam ka na sa Pangulo, hindi ka dapat nagpapalabas ng ganyang klaseng pananalita sapagkat yan ay may kaukulang kaparusahan sa ilalim ng ating revised penal code. Jana Madrid para sa Bayan.